Meron ng final na resulta ang forensic examination na isinagawa ng Tel Aviv Institute tungkol sa isang katawan na wala ng buhay na sinasabi ito raw ang katawan ni Sherry Bibas ayon sa paglalahad ng Hamas. Pero sa resulta ng Tel Aviv, napag-alaman at kumpirmado, hindi ito katawan ni Sherry Bibas. Kaya naman galit na galit si Prime Minister Benjamin Netanyahu at ayon sa kanya ipaghihiganti nila ang nangyari sa katawan ni Sherry Bibas. Pero alam nyo ba mga kaibigan, sumagot ang Hamas. Ayon sa Hamas, ipasasauli ng Israel ang bangkay sa Hamas at magsasagawa sila ng investigation. Ayon sa Israel, ang bangkay ay isang Palestina. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayo? Ayos lang ba ang inyong weekends? Ngayon ay February 21, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa sagot ng Hamas dahil sa resulta na isinagawa ng forensic examination ng Tel Aviv tungkol sa nasabing bangkay ni Sherry Bibas na ibinigay ng Hamas sa Red Cross na siya namang ibinigay sa IDF. Ang resulta ng forensic examination, lumalabas na hindi pala katawan ni Sherry Bibas ang ibinigay ng Hamas. Pero confirmed na ang dalawang sanggol ay anak ni Sherry Bibas na merong 4 na taong gulang at 9 na buwan. Dahil dito mga kaibigan, galit na galit ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ito raw ay napakalaking paglabag sa ceasefire ng magkabilang panig sapagkat nangako ang Hamas na kanilang ibibigay ang wala ng buhay na katawan ni Sherry Bibas. Pero ang ibinigay pala, gasan. Ibig sabihin mga kaibigan, ito pala ay bangkay ng isang Palestinian woman. Napakalaking problema nito mga kaibigan sapagkat tila nililito ng Hamas ang Israel. Bakit? Sabagat bukas mga kaibigan, February 22, iba na naman itong eksena na kung saan magpapalabas ng mga bihag ang Hamas at ang Israel. Pero hindi pa nariresolba ang ginawa ng Hamas kahapon. Kahapon kasi mga kaibigan ay ibinigay na ng Hamas ang 4 na bangkay na kanilang ipinangako. Yun nga lang, hindi pala ang bangkay na ibinigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel. Masakit man sa damdamin ng maraming mga Hudyo na ang balita na si Sherry Bibas ay wala ng buhay. Pero merong namumuong pag-asa sabagat ang ibinigay ng Hamas ay hindi pala si Sherry Bibas. Dalawa lamang ang possibility nito. Kung hindi patay si Sherry Bibas, malaki ang possibility na ito ay buhay. Sana nga ito ay buhay pa. Dahil kung ito ay talagang wala ng buhay, ang pangako ni Benjamin Netanyahu kanilang ipaghihiganti si Sherry Bibas. Ibig sabihin nito mga kaibigan, may gagawin ito sa Hamas at ayon sa Israel, hanggang sa maubos ang Hamas ay gagawin nila ang paraan. Ngayon, kinumpirma ng The Times of Israel na sumagot ang Hamas sa resulta ng sinasabi ng IDF na ang bangkay na ibinigay ng Hamas ay hindi pala si Sherry Bibas. Ayon sa The Times of Israel, sinabi ng Hamas, humiling sila sa Israel na ibalik ang wala ng buhay ng isang Gazan woman. Ayon sa Hamas, willing daw silang magsagawa ng investigation tungkol dito. Pero mga kaibigan, merong matinding buwelta ang Hamas tungkol dito. Ayon sa Hamas, kasalanan daw ito ng Israel. Bakit? Dahil daw sa matinding airstrike na isinagawa ng Israel nitong mga nagdaang buwan, ay hirap daw silang kilalanin ang pagkakakilanlan ng mga biktima ng airstrike ng Israel.
mapahudyo man ito o mapapalestina o Palestino. Kung baga mga kaibigan, binabueltahan ng Hamas ang Israel na wala raw ibang dapat sisihin dito kundi ang Israel. Nakakapanglumo ang sinabi ng Hamas mga kaibigan. Ayon sa kanila, hirap daw silang ma-identify ito sapagkat ang bangkay na kanilang ibinigay sa Israel, ito raw ay pisa-pisa na. Ibig sabihin, pira-piraso na. Ito raw ay dahil sa airstrike ng Israel. Hirap daw silang kilalanin ito dahil ang iba ay natabunan sa mga debris ng mga buildings. Dagdag pa ng Hamas mga kaibigan, lalong-lalo na ang pagkasawi ni Sherry Bibas at ang kanyang dalawang anak ay hindi raw nangyari kahapon. Hindi raw nangyari noong nakaraang linggo o buwan, kundi noon pang nakaraang taon. Naniniwala ba kayo sa sinabi ng Hamas mga kaibigan? Pero iginigiit ng Israel ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel na ang mga bangkay o sila si Sherry Bibas at ang kanyang dalawang anak ay talagang pinaslang ng Hamas. Sino kaya sa dalawang panig na ito ang nagsasabi ng totoo? Ang Israel o ang Hamas? Pinabulaan na naman ng Israeli officials ang pahayag ng Hamas. Sinabi kasi ng Hamas mga kaibigan na ang bangkay ng babae na kanilang ibinigay sa Israel ay putol-putol. Pero ayon sa Abu Kabir Forensic Institute, ang nasabing bangkay ay buo. Hindi raw ito putol-putol. Kaya madali lang daw itong i-identify. Kaya sinasabi ng kampo ng Israel ay pinagluloko tayo ng Hamas. At ito raw ay isang napakalaking paglabag sa ceasefire agreement ng Israel at ng Hamas. At dahil sa pangyayaring ito, nagsalita si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, gagawin niya lahat ng kanilang pwedeng gawin upang maisauli lamang sa kanila ang katawan ni Sherry Bibas. Ayon kay Netanyahu, talagang ipinapakita lang ng Hamas sa buong mundo kung anong uring tao ang Hamas. Hindi lang daw dinukot ng Hamas ang pamilya ni Yardin Bibas, kundi pinaslang pa ito at ang nakakasakit pa, hindi isinama ang katawan ni Sherry Bibas sa kanyang dalawang paslit. Ayon kay Netanyahu, may God avenge their blood. Mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong opinyon, ano ang inyong masasabi tungkol sa ginawa ng Hamas na hindi ibinigay ang katawan ni Sherry Bibas? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Ehipto at saan mang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. Kung nagustuhan mo ang ating content ngayon, pa-like naman. Napakalaki kasi ng tulong niyan para sa aming mga content creator. At hanggang sa muli, sa lahat ng aking mga kababayan saan mang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.